tatlong paa din. Let's go! Roses are red, violets are blue. The science and lovebirds, this episode's for you. What's up, La Science? You're tuned into Rims on Air. Where we spill the tea, share the takes, and keep it 100% La Science. Guys, based sa mic namin, sa kulay ng suot namin ngayong lima, Anyway, guys, since our last episode is about the season of joy and giving, this Rims on Air episode is about the season or the day of love. Kaya naman, Phoebe, will you be my Valentine? ay, yes. Pero bago mo nito, may tanong ako. Ano ba talaga tayo? I feel like, more than friends but less than lovers. Parang hindi ko kaya mag-settle sa gano'n. Kayo guys, kaya niyo ba mag-settle sa gano'n? Oo nga, ikaw, kaya mo ba? Ikaw, Royce. Ikaw ba? Guys, bakit feeling ko si Marcus? Feel ko kung ako yon, hindi ako papayag. Bakit? Kasi gusto ko yung sure. Ayoko nung siguro lang na may walang kasiguraduhan yung future ko sa gusto ko, ganun. Ayoko nun, nakakakaba. Ayoko din nun. Ako gusto ko may assurance. 'Di ba dapat alam ko yung karapatan ko. So dapat may table talaga. Ikaw. Kasi kung usapang commitment talaga, gusto ko din date to marry agad eh. So, parang ayoko ng mga ganung situationship kung ano. Speaking of that, when we talk about labels in a relationship, ano ba ibig sabihin? Meron bang yun, kasamang expectations or commitment talaga? Ibig sabihin, kapag nilagay mo ng label na boyfriend na kita or girlfriend na kita, ibig sabihin dapat committed. Siguro yun yung exclusivity ng relationship. Pag may label, parang meron kang right to get something from them. Parang pwede kang na you're mine. You're just mine. Parang gano'n. Sana all me naman! Yun pala yan. Parang gusto ko na rin. Sino bang hindi? Para sa akin, yung labels, agree ako sa kanya. Yung pwede kang makakuha ng gusto mo, depende sa label nyo. Pero, kasama nun is yung labels is levels ng commitment nyo sa isa't isa. Like, kung crush mo lang siya, syempre wala ka pang ma-expect ganon. Tapos pag naging girlfriend, boyfriend kayo, alam mo na, pwede kang makuha ng flowers, ng gifts. Ayun, levels lang siya sa relationship. Ikaw, Royce, ano sa tingin mo yung label? Agree din. Siguro similar sa sinabi niya, karapatan ang label. Kasi, pag may label ka talaga kontento ka na dun Parang, kumbaga, ano ba pwede? Ano ba ang label nga ba? Kumbaga kasi pag may label na kayo okay ka na sa buhay. Masaya ka na May question ako kay Subad. Kasi nabanggit niya yung about sa assurance kanina. Paano kung everyday ka naman yung binibigyan ng assurance pero wala pa rin kayong label? Ayun. Okay. Siguro hindi siya fully assured kasi syempre everyday kang ano ba tayo? Parang gano'n. So, parang hindi pa rin siya assurance kasi hindi clear sa'yo kung ano talaga kayo. So, narinig niya yun? Coming from someone na healthy ang relationship. Oo nga. Naiyak kami. Ang tanong, what if, kunwari, lang kayo ngayon? Chill lang kayo ngayon. Walang label, pero may something. Kapag ba naglagay ka ng label dun sa something niya, meron ba talagang usually nagbabago? Or pressure lang yun na, uy, Valentine's na, kailangan kita bigyan ng regalo kasi may something tayo. Nilagyan na natin ng gift. Or, is that? For me, pag nagkaroon kayo ng label, kung nag-level up kayo, MU kayo, tapos naging girlfriend, boyfriend. Parang ML lang. As a person from the humanities and social sciences. Charot! Ang daming alam. Represent. Kasi, pag parang nag-level up kayo ng label, tapos sinabi niya sa iba, uy, boyfriend ko na si ganito, girlfriend ko na si ganito. Parang, nadadagdagan yung pressure sa inyo or sa inyong dalawa actually, na
parang may peer expectation sa inyo pag nagka-label kayo. Parang ine-expect ng ibang tao na super close kayo pag may label na kayo. Or, anong tawag doon? Nagbibigayan kayo during Valentine's, gaya nga nasabi nyo. Tapos, syempre, sa loob din nung nag-girlfriend-boyfriend label, mapre-pressure din sila sa sarili nila. Kasi nga, expectations are high pag nagka-label na kayo. Actually, mahirap kasi i-base ang isang label pag sa pressure lang eh. Kasi kung titingnan mo perspective ng iba, kung mape-pressure ka na maging kayo, para lang sa iniisip ng tao dahil baka akalain ganito nga, magba-Valentine's na kasi, I think napakahirap yun para sa isang relationship eh. So yun. Bakit parang may pinaghuhugutan kayo lahat? May personal experience ba kayo? For next episode. See you next episode. Ito siguro, ito yung pinaka-sensitive na tanong nito eh. Posible ba? Wala pa ba? Wala pa, guys. Is it possible to care deeply about someone while still avoiding commitment? Feeling ko madaming ganun. Maraming taong nasa situation nyo yan. Madami akong kilala. Ay, Feeling ko malalagot ka dyan. Sabi. Ay, damo. Wala, ang ganda ng panahon! Feeling ko may makakaaway ka sa sinasabi mo. siguro yung iba, takot sila mag-commit pa ngayon, kaya they're settling for that kind of situation. Pero yung iba, siguro playing safe, hindi muna nagko-commit kasi they're knowing each other more. Or, siguro kasi sensitive siya. Kasi, yung damit ko eh. Oo nga, what do you think? Para sa akin, you can't care deeply about someone pag hindi ka nagko-commit. You know why? Hindi ko din alam. Kasi if you care for someone, you're actually lending your time for them. So if you're not committed to someone, kahit kaibigan mo pa yan, are you actually caring for them? Or are you just, wala, nandun ka lang sa tabi niya? Dapat, given. Yes. Feeling ko din naman, every relationship is different. Depende sa mutual understanding yung dalawa. So, if sa kanilang dalawa, okay sila sa ganong setup, they're contented with that, I think it's fine. Pero kung yung isa gusto niya may commitment, yung isa hindi pa ready, I think they should talk about it. So, Tama. Ayun. Just like what she said, magkakaiba't iba. Oh, wala pa akong sinasabi. Oo. Magkakaiba't ibang personalities ang tao kung paano gusto pumasok sa isang relationship. Hindi mo naman mapipilit na, uy, kayong dalawa, gusto niyo siya isa't isa, kayo na agad. Hindi naman yun pwede talaga. Kasi, kung commitment nga kasi, Ang laki na ang sensitive nga ng topic na to, pare. fidget toy. Kaya, nawala tuloy. Dagdag ko lang sa sinabi ni Rice, parang siguro summarization na sinabi namin, you can't force someone into a relationship they don't want to be in. Guys, ay, sorry May gusto lang. Oo, you deeply care about the person, pero hindi siya deep enough to fully commit to them. Depende. Kasi, eto, another perspective na titingnan mo. Okay na talaga kayo. Okay na, gusto niyo na isa't isa. You care deeply for each other na to the point na ready kayo to take it to the next level. Ang nang-hold back na lang sa inyo, environment nyo. For example, takot yung isa sa future, hindi pa ready masyado, or yung parents nung isa, hindi pumapayag. So, nakadepende talaga, not just based on your personal, na nararamdaman na you care deeply already. Minsan about sa environment nila eh. Okay. So, sige, next question. Based on your own understanding, what is exactly situationship? Like, planado ba siya or bigla-bigla na lang siyang nangyayari? Situationship? Slow burn? Ang hirap naman yung Feeling ko, Rice my God. cooker theory. Can someone explain what rice cooker. Ako, expert ako dyan. Hmm? Charot! Rice cooker theory, nakita natin yan. Kung nakita nyo sa TikTok, yung babaeng rice cooker theory is daw yung nakapaglagay ka na sa rice cooker ng kanin, ng tubig, na isaksak mo na, natakpan mo, tas umakyat ka,
pero after 30 minutes, hindi mo pa pala napindot, ganun din daw yun sa love. What if you're prepared for everything, pero hindi mo pa napipindot yung nandun, hindi ka pa nakakapag-commit. Yun yung rice cooker theory. Guess what if? Which is yung situationship. Oh my God. Ano ba ang situationship? It's siguro, somewhere in between crush and boyfriend and girlfriend. So, Kasi yung sinabi ko nga levels. kanina. Levels. Yes, more than friends, More, less than love. more than friends, less than Ayoko lovers. na. Para siya, para siyang, Parang ayoko din nun. walang mix. Yun, langit. Wait na, di ko pa na nga situationship. Para siyang somewhere a point in a relationship na pag they've talked about it, may commitment but they're not ready to take it to the next step yet. That's what a situationship is. Kasi if you ask me, parang importante din sa relationship na kailangan ready ka talaga. Kasi parang parehas lang kayo masasaktan. So, ang hirap kasi ng situationship kasi Ang gulo eh. Huwag na kayo Napakagulo. mag-jowa, guys. Pag hindi ready, Actually, hindi naman jowa na agad yun kasi nga Oo. situationship pa lang. Kasi- Adi, huwag na kayo pumasok sa saan ba ganun. nanggaling yung situationship na tayo? Kasi Dami ng term. nung panahon ko, ay, sorry. Ang kapal na mukha ang mo, tawag- isusutanda ko. Ba't ako? Nung panahon ko kasi, yung situationship, MU lang yan eh. Wala namang, crush kita, crush mo ko. Ano yung MU? Ano yung Mutual understanding. Expound, please expound. Crush kita, crush mo ko, pero hindi tayo mag-jowa. Yun ang MU. Ang situationship, crush kita, crush mo ko, pero hindi tayo mag-jowa. So like, feeling ko, sorry kung may mga ma-offend dyan ng situationships, feel ko it's somewhat of a ginawang term to cope for something na hindi pa ready mag-commit. Situationship na lang tayo. Malay mo, we might make it to the next level or we might not. At least walang masasaktan. 50-50 lang. Play safe. Play safe. May commitment o wala, okay lang kasi may nangyaring situationship. Magaling. May bitaw. Okay. So with that, doon pumapasok yung siguro, yung word na siguro at saka sigurado. So, sa tingin nyo, why do some people settle for siguro instead of waiting for their sigurado? Mga taong nagsasettle sa siguro? Kasi ako, personally, I don't want to settle dun sa siguro. Kasi parang araw-araw ka mag-overthink. Okay ba kami? So, mag-next level ba yung relationship namin? Siguro, nagsasettle sila sa siguro kasi yun yung nandun. Yun yung nasa harap nila. And they want that, pero they're too scared to commit to that. Parang yan yung relationship kasi parang pag bumili ka ng aso, syempre cute na cute ka, sa una gustong-gusto mo yan. Pero pag dumating na yung responsibility na kailangan ilakad mo araw-araw, pakainin mo, kailangan mo bigyan ng vitamins, yung mga injections, doon na papasok yung mabigat, hindi laging happy. So, feeling ko yon sa situationship or dun sa mga siguro, gusto nila yung masaya. Ayaw nilang tahakin yung path na May responsibility. may responsibility na. Yung parang required na sa relationship kasi parang required na good morning, yung parang ganon. So parang pag sa siguro, hindi ka ganon ka-burdened in that relationship. Sasabihin ka ba, Rice? Meron ako. Ako kasi wala. Ikaw na. Kasi feeling ko din, another take sa mga siguro, those are people na sugalera. Feeling ko may kilala akong ganyan. Ako din eh. Pero, Parang ako din. sino kaya? Anyways, there are some people talaga na willing sila mag-take ng risk, knowing the fact that this might make or break them. So, kumbaga, in other words, if I would say it into other words, kumbaga, Sige, kaya mo yan. there are some people that don't respect their self-worth and are ready to just settle less
than what they deserve. Ang sakit. Sabi nga nila, Ang sarap people, wala silang sinabi. Ano po sinasabi? Ano po sila sabi Ayun, nyo? people accept the love that they think they deserve. Yun nga. Tagos hanggang third Bare floor. So yung situationship, can it be the modern term for ligaw? Kasi wala pang commitment eh. Is it? Treading the waters. Ang ganda nung angle na tinake niya. May bitaw. I'm passing the phone to yung nakapula. Feeling ko yung naka-pink. Ano yung tanong? ulit nga? Yung modern ligaw. Modern. Situationship? Meron na pala. Ay, ikaw muna. Ah, sige. Feel ko hindi. Diba? Kasi, ang alam ko yung ligaw kasi, you try to make the girl like you. Parang binibigyan mo ng flowers, kakanta. Best foot forward. Oo, best foot forward mo. Para magustuhan ka ng girl, syempre. Pero, sa situationship kasi, gusto niyo na yung isa't isa. You're not proving a point. Kasi, you're already there in some way. You're just not pushing forward. Kaya you can't really consider situationship modern ligawan. Kasi nga, you've already liked each other for a set amount of time. Pero sa tingin ko, there's somewhat of a relation between the two ng ligawan, pati situationship. Pero feel ko sobrang layo ng angle, pero at the same time, sasabihin ko lang ganito. Ganito ka lang. Kasi, siguro 45 dito Maple hanggang school, ganun kalayo. Hindi, pwede pala ka. So basically, kasi, pag like you said, yung nililigawan nga, you're trying to make the girl or boy, pwede naman mong ligawan, diba? Sorry, You're trying, Pwede. you're trying to make them like you. Yes. Yun. You're trying to make them like you. At the same time, meron namang ligawan na si girl, gusto niya naman na talaga si boy, naghihintay lang ng right moment. May kilala din ako ganyan. Dami mo namang kilala. Kilala natin yan. Social battle. Ang dami mo kinala. Social. Nakilala ko din Kilala natin yun. Sobrang close. So yun, syempre, sa situationship, gusto niyo isa't isa, pero, parang hindi naman siya totally ligawan kasi sa ligawan, mas lamang yung effort ng isa. Pero, in both of the terms, pwede niyo magustuhan isa't isa. So yun. Siguro to connect their answers. Rich. Ayun ang siguro. Siguro kasi sabi ni Marcus, kapag ligawan, best foot forward, yung best pinapakita para magustuhan. Tapos sa kanya naman, anis na ba? Basta yung sabi niya, Hindi nag-notes. sa ligawan, they like each other, pero hindi pa ready to commit. Parang gano'n. Siguro to connect those two points. Yan, ganyan. Siguro kapag ang ligawan and modern ligawan is depende siya sa perspective mo. Bang. Perspective. Yan. Sa iba kasi, gusto nilang magpaligaw kahit parang they like each other na kasi they want to know more. Siguro may trust issues, yung ganon, may past experiences. Tapos yung iba naman, nagliligawan sila pero they know that they like each other. Pero gusto nilang mag-commit kapag they are both matured. Kasi right now, we're not matured enough pa naman. So, hindi pa talaga namin totally na-understand what relationship is, what love is. Yeah. Hindi pa daw fully developed frontal lobe natin. Yung likod So, meron na tayong levels ng ano yung levels from bottom to top? Ano yung levels? Levels? Ano muna? Stranger, acquaintance. Strangers to friends. Friends into lovers. Ay, sorry. Kanta pala yun. Sorry. And strangers, acquaintances, crush. Friends muna. Acquaintance. Ay, oo nga. Oo nga naman. Magkaiba- Hindi, feeling ko alam ni Jillian yung magkakasunod-sunod yan. Magsusundo ka lang sila. Kayo ha? Hindi. Para sa amin, strangers, acquaintances, friends, crush. May MU pa ba? Oo, sige, MU. pwede pa. Sige na, MU. isayo mo na yan. Yun na yan. Ay, ba't may situation? Sorry. Close relationship. Really close? Tas girlfriend? Best friend. Tas girl Parang and... naaalala ko yung kay Sir Renz, ha? Ang hirap nun. Special shoutout. Girlfriend, boyfriend, engaged, tas married, tas patay. Ay, Widow muna. ay, widow. Tas Paano magsabay? till death do us part. Kaya sa inyo.
Oo nga. Kanila niyo pa kami tinatanong eh. Hindi, ganito kasi tayo may label sa tayo. May pyramid, kunwari kasi pyramid yun. Paano naman sa no label setup? How much responsibility do we have for the other person? Siguro, depende sa understanding niyo pareho. Yung agreement niyo, bawa sa situationships, required sa inyo yung parang monetary. Or yung sa iba, parang required na araw-araw nag-uusap, nagko-call. So, depende siya sa parang agreement niya. Yeah, depende siya. Sinabi niya na. Depende sa tao. Ang situationship ba is, pag-uusapan na, uy, situationship na tayo. Ganun. Or is it by the environment kung nasan sila yung nag-label or what? Siguro ko naman hindi nila explicitly na sinasabi na Ang hali naman Uy, yun. ang awkward. So ano kayo? Situationship? Siguro pag tinanong lang sila, sige, yun na lang. GBF at saka, Pero nilagyan na lang ng name. boy best friend. Ayun naman kasi yung point na kung bakit situationship. Kasi hindi pa sila ready maging, lipat ka na dun sa guest. Kaso ang awkward nga no, pag tinanong mo sila. Ano kayo? Ano kayo? Ano yung Ikaw, sasagot kapag nila? tinanong, ano yung sasagot? Siguro ang sasagot ko dun. Masaya. Masaya kami, magkasama. Best Ganun. friends, gano'n. With feelings. Best friends with a twist. With a cherry on top. So, second to the first question. What's one hard truth about labels or situationships that people have been with? Nalitaas na dun sa About labels? about labels or situationships. Na Hindi nila- masasagot yung Mark. Siya, feeling ko si Oo. Oo nga. Ay, ikaw din Ay, ikaw din. Sige na lang. Stop. Isang bagsak. Ano yung tanong? Ano yung tanong? What is one hard truth about labels or relationships na hindi kayang harapin ng mga tao? Spicy question. Ano nga ba? Sarap. Coming from a perspective of a guy. Okay. Balance. Siguro. 6 years. Ano nga ba? Siguro ang mahirap i-face ng isang relationship, tapos isa din, medyo interconnected siya sa situationship or sa label. Siguro yung commitment nyo sa future. Nakakatakot ang future ng isang pagsasama nyo. Kasi, sigurado kayo sa isa't isa. Mahal nyo na isa't isa with or without label. Kung sigurado na kayo sa isa't isa, that's good. Pero, at the same time, whatever is in the future, hindi mo naman makokontrol. O sige, pwede nyo, kumbaga, i-mold yung future nyo na para maging for a better tomorrow. Pero, syempre, madaming unexpected outcomes dyan na biglaan mangyayari sa inyo, unexpected na away, unexpected na biglaan na lang pagkakalayo. So, syempre, dun pa lang, matatakot na kayo sa future nyo at medyo magiging shaky na kung whatever you have. Siguro yung hard truth is, kapag nasa situationship ka, you're settling for something minimal. You're settling for something there. So, enjoy. siguro mapapaisip ka na din, kung mahal niya pa talaga ako, ba't hindi niya kayang mag-commit sa akin? So, yun yung you're settling for less. Yun yung hard truth. Parang nasabi na nila lahat. Next question na lang, please. Okay. Ngayon. The floor is yours. Okay. For our... Okay, for our last question, instead of rushing into labels or relationships, what's one thing or reminder you want for your peers, especially at a younger age, to prioritize when it comes to love, clarity, and respect in or outside romantic relationships? Ano uunahin bago ng relationships? Tama akong tanong. For me, to the people listening, bago kayo pumasok sa relationships, the first thing you need to do is you need to learn how to love yourself. Wow. You need to learn May bitaw. your self-worth, to know everything about yourself first before entering a relationship
you really want to be thinking. Kasi kung hindi, if you don't know how to love yourself, how the hell do you love anyone? Can I hear an amen out here? Amen! RuPaul, hello. Yun nga, kung hindi mo kayang mahalin yung sarili mo, paano ka magmamahal? Kasi, kung di mo kayang mahalin, saan nanggagaling yung love na linalabas mo? You can't really give what you don't have. Oo nga. So, learn how to love yourself first before entering relationships, guys. Promise. Fiona, to our young viewers, you should prioritize your studies. Ba? May bitaw. Yes. Kasi malaking responsibilidad yung relationship. If hindi mo kayang i-balance yung work, yung study, life, tapos magpapasok ka pa ng isa pang relationship, ano na mangyayari sa'yo? Tapos, Burn out yan. syempre, magkaaway kayo, tapos exam week. Ay, Hindi sakit. mo na alam kung ano nangyari sa'yo. So, another thing, kung papasok ka ng relationship, you should be emotionally mature. You know your priorities. Alam niyo yung goal niyo sa relationship. Tsaka may mutual understanding kayo kung hanggang na, kung ano kayo, kasi nga. Tapos, siguro kasi mga bata pa lang naman, huwag niyong gawing mundo yung relasyon. Kasi, tao lang. huwag niyong gawing mundo kasi the world is bright. The world... Parang madilim. Gagabi na ata. Kasi malaki pa yung mundo. Marami pa kayong makikilala. So, huwag niyong ikulong yung sarili niyo sa isang relasyon na hindi pa naman kayo sigurado. Tas para sa mga tao dyan na sa tingin nila ready na talaga sila sa mga jowang-jowa na, sorry for the term, para sa mga sa tingin nila kaya na nila i-handle isang relationship. Always think twice. Kasi may isa akong alam na kanta. Wise men say only fools rush Dapat daw in. kinakanta. Makinig kayo dun sa wise men na yan. Hindi naman yung wise men na yan. Ba't Makinig ko kayo dun, papakinggan? Don't- Tatay ko. Don't rush in. Especially tayo mga senior high school. Diyos ko, wag muna elementary. Pero may mga crush na nun. Pero, kasi nga, syempre, we are still young. We have so much life ahead of us. And we do not need to, like what Subad said, we do not need to rush anything at all. And madami pa tayong makikilala. Pero syempre, nakadepende pa din yun sa tao. Kung sa tingin nila, ready na sila. Thank you. No problem. You're welcome. You're welcome. Thank you so much. My pleasure. So, yung mga sinasabi talaga nila kapag galing sa, oo nga, kakaiba. Before we end, let's be honest. Not every connection needs a label to be real. But even without one, feelings still exist and they can affect people more deeply than we realize. Most of the time, hurt isn't intentional. It happens quietly. When one person is holding on, while the other isn't ready to give. Clarity isn't about rushing love. It's about choosing respect because when you know when you're unsure, being honest about it is already a form of care. And if you're the one staying in something unclear, ask yourself this. Are you giving someone time or are you slowly giving up on your peace? Not everything has to be figured out right away, but leaving someone in confusion for too long creates damage even without bad intentions. So choose honesty early. Choose kindness even when it's uncomfortable. Because love doesn't need labels to be real. But it does need clarity. Narinig nyo? Clarity. Doon tayo nagtatapos. Guys, you can listen to us on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and here on Facebook. This has been Rims on Air with Phoebe, Julian, Marcus,
Sophia, and Joyce. No. Hindi, may pangalan sorry. sila. May pangalan Sorry, sila. that's not our name. That's not our Isa pa, identity. isa pa. Isa pa. Okay. Guys, narinig nyo yun? Thank you so much for joining us today, and you can listen to us on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and here on Facebook. And this has been Rims on Air with Phoebe and Jillian. Ding dong adobo flavor. Belson Marino. And Donnie Panggilid lang. Happy Hearts Day, everyone, and see you next episode! Joy. May tatlong paa din. Love, Joy, ho!